Ito ang mga nakaraang pangyayari sa loob ng arena. Nagawang matalo ni Mash ang sinasabing kapantayang kapangyarihan sa isang divine visionary na si Margaret Macaron. Matapos talunin ni Mash si Macaron, sakto namang pumasok sa eksena ang nagpakilalang tunay na ama ni Mash na si Innocent Zero. Siya ang leader mismo ng isang notorious na grupo at ang punteriya niya ay si Mash. Ginamit niya ang kanyang magic na kayang kontrolin at patigilin ang oras. Lahat ng mga tao sa lugar ay nanigas at walang kamuwang-muwang sa mga pangyayari, maliban na lang kay Master Wahlberg. Nilapitan niya si Mash at kukunin na sana siya pero nandun si Master Wahlberg para pigilan ang masamang binabalak ni Innocent Zero. Sa kasalukuyang pangyayari, nagkaharap muli ang dating magkaibigan at kaklase na sina Innocent Zero at Wahlberg sa napakatagal na panahon. Kinompronta ni Wahlberg si Innocent Zero bilang isang headmaster ng Easton. Hindi niya papayagan ang kahit na anong kaguluhan sa loob ng Easton Academy. At ang sabi pa ng headmaster na sisiguraduhin niya na walang mangyayaring masama sa kanyang mga estudyante. At lalo na kay Mash kahit pa nga ikamatay niya. May isang kasamahan ni Innocent Zero na may dalang gunting ang pumapalag kay Headmaster Wahlberg. Pero hindi niya inaasahan nang ipadama ng headmaster ang isang napakalaking magic palakol na may hiwa siya nito. Natulala at nanginig sa takot nang naramdaman niya ang lakas at walang pagdadalawang isip ni Wahlberg sa pagkitil ng buhay. Natatawa na lamang si Wahlberg dahil nanginig sa takot ang lalaki sa presensyang ipinadama sa kanya. Biglang naging seryoso si Wahlberg at binalaan niya ang lalaking may dala ng gunting na wag makialam. Nanlisik ang kanyang mga mata at pinagpawisan sa takot. Sabi naman ni Innocent Zero, wag daw masyadong i-intimidate ang kanyang makasamahan. Naitanong ni Wahlberg kung ano daw ang mga pinaplano ni Innocent Zero. Ang sagot niya ay gusto niya sanang maging perpekto ang kanyang pagiging tao. Hindi namamatay, maganda at napakalakas. Yun lang ang kanyang kailangan. Sabi naman ni Wahlberg ay napaka-ordinary naman ang kanyang mga plano. Isasakripisyo ba daw niya ang madaming buhay para lang sa kanyang hinahangad? Ang pagnanakaw ng magical power, pagpapahirap at pati na rin ang pagpatay. Wala daw yung problema, sabi pa ni Innocent Zero. Nabubuhay daw ang kanyang pamilya dahil daw sa kanyang kapakanan, pati na rin si Mash. Sa kanya lang daw si Mash. Ang tugon naman ni Wahlberg ay nakatadhana silang dalawa ni Innocent Zero na hindi magkakasundo. Si Mash burned dead daw ang magiging ilaw ng pag-asa para sa sangkatauhan. Hindi na nagpapigil si Wahlberg para i-activate ang kanyang 3 lines para palakasin ang kanyang magical power. Ang 3-liner users ay may magical power na kapantay ang isang god. Kailangang dumaan ni Innocent Zero kay Wahlberg bago pa niya makuha si Mash Burn Dead. Inilabas din ni Innocent Zero ang kanyang 3 linya at lakas ng kanyang magical power. Ilang dekada na daw nakaraan nung naglaban sila ni Wahlberg. Isinama ni Wahlberg ang tinatawag na Uranus gamit ang kanyang malaking magic wand at sinamon din ni Innocent Zero ang tinatawag niyang Kronos. Nag-uumapaw ang kanilang magical power na kulay pula at asul. Unti-unti nang nagsilabasan ang mga madaming Kronos na sinamon ni Innocent Zero. Nagulat si Wahlberg at isa lang daw ang kailangan ni Innocent at yun ay si Mash Burn Dead lamang. Papatayin daw niya lahat ng mga tao gamit ang kanyang mga Kronos maliban kay Mash. Ang ginawa ni Wahlberg ay dinispell niya ang time control spell ni Innocent Zero at ang mga nakawala sa spell ay sina Mash, Macaron, Caldo, Orter at sina Lance at Dot lamang. Hindi lahat ay nakawala sa spell na ginawa ng kalaban. Ang utos ng headmaster ay kung sino nang kayang gumalaw, kakalabanin nila ang mga demons. Siya lang daw ang bahala kay Innocent Zero. Sumugod na si Mash para kalabanin ang mga Kronos, pati na rin si Macaron gamit ang kanyang Sounds of Magic. Sumali na din sina Lance at Dot. Ginamitan ni Dot ang mga halimaw ng kanyang magic spell na tinatawag na X-Plumb. Si Lance naman ay ginamit ang kanyang magic spell na tinatawag na Graviole. At napadapa sa ground ang mga demons sa lakas ng gravity pool na ginamit niya. Sunod naman na sumugod si Caldo na isang divine visionary at ginamit niya ang espadang binabalutan ng kakaibang apoy na hindi namamatay. Matapos niyang paghihiwain ang mga demons, biglang may umatake sa kanyang likuran. Mabuti na lang at nandun si Orter na isa ding divine visionary para iligtas siya gamit ang kanyang magic power na isang buhangin. Ang sabi ni Orter na ang kapangyarihan ng bawat demons ay may tuturing na isang double liner. Ang inutos ni Orter kay Caldo ay tulungan niya si Mr. Wahlberg sa kanyang laban. Patuloy pa din ang pagdagsa ng mga demons at para bang walang katapusan ang kanilang bilang. Patuloy pa din ang kanilang pakikipaglaban sa mga Kronos. Naitanong pa ni Innocent Zero kay Wahlberg kung kaya bang pigilan ang kanyang mga Kronos ng iilang students lamang.
Inilipat ni Wahlberg ang lokasyon ng kanilang laban at napunta ito sa kalangitan para daw walang makakasagabal sa kanilang laban. Habang abala ang lahat sa pakikipaglaban sa loob ng arena, biglang may sumulpot na isang bakal at malaking tore na may mga spikes at ang may pangana nito ay si Selwar. Minsan na ding nakalaban ni Masha Selwar sa loob ng Easton Academy. Ang plano ni Selwar sa toring may mga tinik ay ibagsak ito sa loob ng arena para tapusin ang mga estudyante sa iisang tira lamang. Si Mash ay nakatayo lamang at walang sumusugod sa kanya. Sinabihan niya si Dot na pigilan niya ang tore para hindi tuluyang maibagsak sa loob ng arena. At siya lamang ang may kakayahang talunin si Selwar. Tumakbo na si Mash papalabas ng arena at sabi pa ni Selwar ay mahihirapang akyatin ni Mash ang napakahabang tore. Nasa ibaba naman si Mash ng tore at tinignan niya si Selwar na nasa itaas. Ang ginawa ni Mash ay pinagpuputol niya ang higanteng bakal ng tore gamit lamang ang kanyang pagsipa nito. Unti-unti nang bumaba ang mahabang tore at malayo na sa peligro ang lahat ng mga tao sa loob ng arena. Habang pinuputol ni Mash ang malaking tore, nanonood sina Lance at Dot at napabilib na naman sila sa ginawa ni Mash. Matagumpay ang pagputol ni Mash sa mahabang tore at nagkita muli sila ni Selwar. Sabi ni Selwar ay walang kwenta daw ang ginawang pagbagsak ni Mash sa tore. Nakalutang pa din ang mga bakal na madaming mga spikes at hindi ito mawawala kung hindi niya matatalo si Selwar. Pero hindi naaalala ni Mash si Selwar. Akala niya ay magkatabi daw sila ng upuan sa entrance ceremony. Hahaha. Nagulat si Selwar at nakalimutan na siya ni Mash. Balik naman tayo sa loob ng arena at napalibutan sina Dot at Lance ng mga Kronos. Walang tigil pa din ang kanilang pakikipaglaban sa mga demons gamit ang kani-kanilang mga magic. Napagod na si Dot sa walang katapusang laban. May nadinig siyang iyak ng isang bata sa loob ng arena at nakita niya ito na nakalagay sa isang baby stroller. Bakit daw may isang baby sa arena? Sa kasamang palad, isa pala itong kalaban at ginamitan si Dot ng isang magic spell na gawin siyang isang baby. Naging bata si Dot at mamamatay daw siya nang walang kalaban-laban, sabi ng kalaban. Sinubukan ni Dot na gamitin ang kanyang magic, pero hindi ito gumana dahil sa kanyang kasalukuyang anyo. Tumakbo si Dot at pupuntahan niya si Lance para humingi ng tulong. Nakita na niya si Lance at nagtaka siya kung bakit nag-iba ang kanyang itsura. Kahit anong salita ni Dot ay hindi siya naiintindihan ni Lance. Biglang inatake si Lance ng kalaban gamit ang baby's magic spell pero nagawang makailag ni Lance. Nalaman ni Lance na isang magic pala ang dahilan kaya naging bata si Dot. Umatake na ulit ang mga Kronos habang karga-karga niya si Dot. Kailangan niyang protektahan si Dot habang nakikipaglaban siya. Aatakihin na sana ni Lance ang magic caster pero biglang nawala si Dot at nilapitan ng isang laruan. Sa hindi inaasahang pangyayari, naging bata na din si Lance. Nag-agawan ng dalawa sa pagkuha ng laruang pambata, habang ang isang demon ay sinusugod sila sa likuran. Hindi nila makontrol ang kanilang katawan. Kusa itong lumalapit sa isang batang laruan. Sabi pa ng kalaban, sa sandaling naging bata ang mga anyo ninyo, sigurado na daw ang kanilang pagkatalo. Inutusan na ng kalaban ang mga demons para sugurin sina Dot at Lance pero sa hindi inaasahan, kaya pa din palang mag-cast ng magic spell ni Lance kahit naging bata pa ang kanyang katawan. Ginamit niya ang graviole at tinamaan sa likod ang kalaban at napuruhan ito. Hindi makapaniwala ang kalaban na kahit isa ng batang katawan ni Lance, malakas pa din ito. At sa wakas, nakabalik na sila sa kanilang tunay na anyo. Sa kabilang banda naman, papunta na si Mr. Rio na isang divine visionary para tulungan sa laban si Mr. Wahlberg. Ang relasyon daw ni Wahlberg kay Innocent Zero ay isa sila sa mga pinakamalakas na estudyante ng isang nagngangalang Adam. Isang teacher ng Easton at sinasabing kapantay ang kanyang power sa isang god. Walang sino man ang makakapantay sa dark magic ni Adam. Punta naman tayo kay Innocent Zero at Wahlberg. Tinanggal ang hoodie ni Innocent Zero at laking sorpresa ni Wahlberg sa kanyang nakita na ang kanyang dating kaibigan ay walang muka. Pero nagawa niyang mag-transform at nagkaroon siya ng muka. Laking gulat ni Wahlberg at hindi makapaniwala sa ginawa ni Innocent Zero. Naitanong niya kung inabandonan na ba daw niya ang kanyang pagiging tao. Walang limit daw ang kanyang pagiging gahaman. May dalawang gustong gawin daw siya ngayon. Una ay dalhin si Mash sa kanyang hideout at ang pangalawa ay sisiguraduhin niyang mapatay niya si Wahlberg. Ginamit ni Innocent Zero ang magic spell na tinatawag na Times the Living Dead. May lumitaw na isang malaking orasan sa likod niya at umiikot ito ng mabilis. Habang umiikot ang orasan, biglang may nagpakita at ito pala ay isang pintuan at may lumabas na isang kabaong na nakagapos sa kadena.
Laking gulat ni Wahlberg at hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Ang ginamit na spell ni Innocent Zero ay isang forbidden spell. Balik naman tayo sa laban ni Mash at Cellwar. Umatake na si Cellwar gamit ang kanyang Carbon Rain pero laking sorpresa niya sa ginawa ni Mash. Tumatakbo si Mash sa ibabaw ng kanyang magic. Kahit anong dami pa ng Carbon Rain ang kanyang tinitira kay Mash, walang silbi pa din ito. Tumatakbo lang si Mash sa ibabaw nito. At doon na siya nagawang malapitan ni Mash at tinamaan ng isang napakalakas na suntok na kasing lakas ng suntok ni Saitama at bumagsak ito. At doon na naalala ni Mash kung sino siya. Sabi ni Mash na siya yung Black Thorny Guy. Hindi na daw pwedeng ulitin ang kaparehong atake niya noon kay Mash. Basang-basa na ni Mash ang kanyang mga pag-atake. Napatulala na lamang si Cellwar at napahawak sa kanyang pisngi. Abangan ninyo sa susunod na linggo ang pinakihintay nating laban ng mga pinakamagaling na mga magic users sa buong mundo. Ang laban ni Innocent Zero at Mr. Wahlberg. Nagpapasalamat muli ako sa inyong walang sawang pagtangkilik sa aking mga videos. Huwag niyong kalimutang i-like ang video, magbigay din kayo ng komento kung ano ang inyong masasabi patungkol sa video na ito at huwag kalimutang mag-subscribe na din sa aking channel. Hanggang sa muli, paalam!